Jinggoy, makinig ka. Kasi binlock mo ko eh. Okay lang yan. Kalayaan mo i-block. Huwag mong pipilitin ang mga taong nakakakilala sa iyo dyan sa San Juan na yung mga pinag-i-email nila sa akin, wala lang akong time ngayon kasi nasa bakasyon grande ako. Okay? Pero kapag nagkaroon ako ng time, in-scan ko ang mga eksena. In-scan ko lang kanina. Okay? Huwag mo akong pipilitin na talagang not ako eh, yung taong bayan na durugin ka at ilabas lalo. Alam namin na convicted ka. Supposedly, ikaw, tandaan mo to, ikaw din, Senator Bato, kayong dalawa, kasi nag-second demotion ka para i-contempt si Morales. Sabi ko nga, wala nang aasahan ang taong bayan sa inyong mga hudas kayo. Bakit kamo? Mga kababayan, itong si Jinggoy, nung siya ay kinulong nung panahon ng Aquino administration, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, na biktima ka ng injustice. Pero ikaw mismo na dapat magproteksyon sa sinasabi mong biktima ng injustice, ikaw mismo ang promotor sa pagbibiktima ng mga katulad ni Agent Morales. Okay? So ngayon, mga kababayan, recess ngayon. I believe, sabi niya yung Senator Bato na papalayain daw ba nila? Hindi pa po nakakalaya si Agent Morales. Nakausap ko ang kanyang pamilya. Right? Pero bago ko i-discuss yung pinag-usapan namin, ang pagpapakulong, pagpuksay na in contempt ni Estrada at nag-second demotion naman ito si Senator Bato na hindi man lang ipinagtanggol ang tama at nagpalamon nga, sabi ko kay Jinggoy, nagpalunok. Tama ba? Nilamon siya ng bonggang-bongga. Ito ay gawa lahat ng Malacanang. Kasi right after, nag-celebrate si Liza Tanas at ang mga asawa ng mga senador na katuwang ni Liza para i-cite in contempt at gawing Senate President si Escudero. Sa kaalaman ng mga lahat, kahit anong gawin pala, kahit gaano pa ang isasagot ni Agent Morales noong May 20, ang goal ni Jinggoy dahil sa basbas ng Malacanang ay i-contempt si Morales no matter what. Kahit anong gawin ni Morales, yan ang plano nila na i-contempt at palalabasin na si Morales ang sinungaling. Pero dito sa ating exhibit, mamaya-maya, mga palangga, sa ipapalabas ko, dapat ipatawag din ang Makati Med o Makati Medical Center. Dahil sa kisabwa, I don't know kung alam ng, bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Makati Med. Okay? Dahil sa pagsabwatan kay Kumar, James Kumar, na kasabwat din ni Liza Marcos, doon nga sa napanood nating video sa CCTV na gustong aregluhin si Agent Morales through Picoy and doon sa pag-uusap kay Romy Enriquez. Ngayon, mga kababayan, kailangan ninyong buksan ang inyong isipan sa lahat papakita ko na susunod sa inyo. Okay? Pinost na natin to sa Buljakan. Actually, ang mensahe mensahe ng anak, pamilya ni Agent Morales. Nakausap ko kasi yung anak niya. Ang sabi ko kanina, may nag-message kasi sa akin yung mediator namin, yung intermediary. Ngayon, ang sabi magpapa-interview daw yung kanyang anak. So ang sabi ko, I don't think na mag-i-expose ka
Sabi ko dun sa anak niya. Sabi ko, I don't think na i-expose ka pa. Tama na yung father mo na lang. Tama na lang na si Agent Morales ang ma-expose dito kasi ito'y laban niya. Although pamilya kayo, tama nang si Agent Morales ang inaapi dito, ang sinusuppress, ang pinagkakaisahan ng buwaka ng inang Lisa, bangag na Marcos Jr., Jinggoy Estrada at ang mga tiwali dyan sa senador, mga yawa kamo. Ito po yung official statement ng pamilya ni Expedea. Basahin ko lang, maiksi lang naman to. Okay. Sabi dito, kaming pamilya ni Expedea Agent Jonathan Morales ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa aming ama. Masakit man po sa amin ang mga nangyayari ngayon, naniniwala po kami na malalampasan namin itong pagsubok na dumating sa aming buhay. Dumating kami sa puntong ito dahil sa napagkasunduan naming mag-anak na manindigan siya at sa tama at katotohanan patungkol sa ginawa niyang pag-iimbestiga noong 2012 na may kaugnayan sa isang Bongbong Marcos at Maricel Soriano. Sa kabila ng mga panunuhol at pananakot na ginawa sa kanya, patuloy na nanindigan ang aming ama at hindi nagpatinag at nagpalupig sa sinuman, kahit na ito ang naging dahilan ng pagkakulong niya sa Senado. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng taong sumusuporta at naniwala sa panindigan at pinaglalaban niya. May God bless us all, the family of Expedea Agent Jonathan Morales. Okay, nakausap ko yung anak ni Agent Morales, parang kasing edad ng anak ko. Okay, sabi ko, kumusta si Agent Morales? Okay naman daw, hinaritaran niya ng mga reading materials, mga books, mga pagkain at tubig. Tapos sabi ko, kasi nga, hindi ganun kagandang signal ko sa area ko, sabi ko, may mga lumalabas na nakalaya na daw si papa mo. Sabi niya hindi po, nandoon pa rin kasi nga ang sabi ni Bato, o may na-mention ba niya na papa i-release nila ngayong since nag-break na o nag-recess na. So ngayon, matagal kami nag-usap. Ngayon, isa sa tinanong ko, sabi ko dun sa anak niya, kung may sama ba siya ng loob sa akin dahil ako yung nag-leak ng PDEA leaks. Ang sagot sa akin, hindi po, kasi desisyon naman ng daddy niya na lumabas based nga dun sa comment, di ba, dun sa kanilang statement na dumating sa punto na napagkasunduan nilang mag-anak na manindigan siya. Tapos, yun na nga, sabi ko, covered naman yung nilabas ko PDEA leaks. Sabi niya, definitely, it's decision po ng daddy ko na lumabas na ma-clear din yung kanyang pangalan at masabi niya sa taong bayan na totoo na siya yung PDEA agent, siya yung nagpumirma dun sa dokumento na yun. Ganon ang sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko, even though it's not my fault na mag-testify siya, inutusan ko ba si JM, si Jonathan Morales na sige lumabas ka? Actually, sabi ka ng anak niya, Miss Maharlika, naka-cover nga po yung pangalan ni Daddy dun sa PDEA leaks, pero he chose to speak up. Okay, sabi ko, I'm glad naman at naiintindihan. Ma'am, sabi nga nun, bata pa lang siya, talagang nakikita niya na yung father niya na biktima talaga ng injustice at patuloy na lumalaban. At dito nga sa PDEA na kung saan belong yung kanyang tatay. Sabi ko, yes, nabasa ko nga. Sabi ko, napanood ko nga yung mga reports, yung mga laban niya in the past. So, naintindihan na. Tapos sabi niya, naman po, in high spirit si Daddy and he's okay. But syempre, mas okay kung papalayain siya dahil injustice nga yung ginawa ni Jinggoy Estrada sa kanya at nitong Senado, kasama na si Senator Bato. Walang exemption sa kanila, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, ano ang Nanay Robles, thank you mga kababayan. So ngayon, sino dapat ang makulong? Itong jutang ginemis na to, na Jinggoy Estrada, nakasabwat ka ba ni Kumar? Kasi may picture kayo ni Kumar. Maraming kasama si Kumar sa pictures. Si Escudero na parang sweet-sweet sila na parang magjowa. Si Lisa. Tandaan nyo, itong si James Kumar. Kasama ka, James Kumar, sa listahan
Okay? Kayo nila Francis Chua, kayo ni Lisa. Kasama ka sa doon sa involved ka sa pagkikidnap, sa pangdurukot, na nakapandurukot ng mga bata na may basbas din si Lisa, na si Lisa rin ang mastermind dito sa Turkey. Right? Huwag ka mag-acting, James Kumar, na ikaw ay may sakit, na ikaw ay may TIA, transient ischemic attack, na sinasabi ng iyong abogado. Mamaya, bibistuhin. Well, nabisto ka na, pero papakita natin. Tangin na. Talagang nakakagigil po eh. Ikaw, Jinggoy, makinig ka. Ikaw ba to na nagsuri-suri ka pa kay James Kumar? I-play ko lang yung message kasi, you know what, nung hearing kasi busy ako ka. Sabi ko hindi ko na panood actual pero naririnig ko lang sa akin tenga. Yung audio. Pakinig ko lang to sa inyo. Senator, last Friday, we were going to the Parañaque prosecutor's office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa brain. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same, they will have the same findings, Your Honor. Okay. Mga kababayan, ito. Ang sabi ng kanyang lawyer na nagsuffer daw si Kumar. Okay? Dito sa mild stroke. Okay? So, tignan natin, mga kababayan. Okay, kahit i-google nyo dyan sa lahat ng mga medical website, okay? Transient ischemic attack or TIA. Ano daw ba ito? At ito, maiksi lang. A transient ischemic attack is a stroke that lasts only a few minutes. It occurs when the blood supply to part of the brain is briefly interrupted. TIA symptoms usually occur suddenly, are similar to those stroke but not last as long. Most symptoms of TIA disappear within an hour, although they may persist for up to 24 hours. Symptoms can include, ito yung symptoms, numbness or weakness in the face, arms, or legs, especially on one side of the body. Trouble seeing in one or both eyes, difficulty with walking, dizziness. Well, sinabi na kanyang lawyer yan, nagkaroon nga siya ng dizziness, confusion, or difficulty in talking or understanding speech. Loss of balance, coordination, Okay. Ang sabi pa ng kanyang lawyer ay meron din siyang acute bronchitis. Okay, ano ba tong acute bronchitis? Sabi dito, acute bronchitis is a viral infection that causes inflammatory on the bronchial tubes or tubes, which are the airways that carry air into the lungs. When body tries to fight the infection, the bronchial tubes swell, causing coughing, wheezing, chest tightness, and shortness of breath. The swelling also narrows the airways, allowing less air to pass through. Chest discomfort, fatigue, fever, Okay, ngayon, maiksi lang. Ang sabi niya, mga kababayan, ang sabi ng lawyer ay nasa Makati Medical Center. Doon ngayon, pinakita, I think, stop muna natin ito. Ipakita natin ang itsura ni Kumar noong nasa, balikan natin. Okay, ito. Ito nyo yan. Okay. Notice ha, nakita nyo, na-discuss na to, itong robe niya. Nakita nyo yung kanyang robe, hospital robe. Tapos aside from, actually, dyan sa ano na yan, ito, nakita nyo, okay? Nakapajama pa siya sa loob. Okay, bakit natin pinapakita yan? Ayan, nakapajama siya sa loob. Definitely yung pajama na yan, pants, and yung polo na pajama, meron akong ganyan. Tapos ito robe.
Ngayon, mga kababayan, notice that ha, okay? Alright. So ngayon, nasa Makati Med daw siya. So hinanap ko kung ano ba yung hospital gown sa Makati Med. Ito po yung Makati Med. Okay, present tayo. Share screen. Okay. Right. Ayan, mga kababayan. Nakita nyo? Yan ang lab gown. Okay? Ano, not lab gown. Yan ang hospital gown ng Makati Medical Center. Kaya sabi ko, dapat magpaliwanag, dapat ang i-contempt dito ay si Kumar ang ikulong sa kasinungalingan. At imagine nyo, mga kababayan, gusto pang, pinapayagan nilang mag-testify sa Zoom. Pero ako, gusto nila, as a resource person, gusto nila umuwi ako ng Pilipinas. Sa unfair na pagtrato ng jutang ginimis na sinadong ito. Yan po, Medical Center, Makati Medical Center. Magpaliwanag kayo, bakit, di ba, ganyan ang hospital gown. At merong logo yan. Tignan pa natin dito, ha. Merong logo sa left, dito, oh, ayan, oh. Sa left ang nakalagay, Makati Med. Tignan natin kung may iba pang mga, may iba pang uniform. O, ayan. Is this lab? Oh, yan, ito. At ikapapanganak lang nito, but, ito, tignan natin. Ayan, tignan natin mga pala. Ayan, merong, although ito, babae, may color coding, pink. Ayan, So, meron talagang logo. Okay? Merong logo. Tignan natin ito. Ayan. Nakita nyo yan? Yan, pumunta ako sa Makati Medical website. So, stop na natin yan. Okay? Gusto ko lang i-prove sa inyo na wala si James Kumar sa Makati Medical Center. At ngayon, mga kapalagga, kaya siya dapat ang ma-cite in contempt. Ito, dapat ang tutukan ng itong Jinggoy na ito. But what do you expect with Jinggoy? Ang intention niya talaga is to contempt, to cite in contempt kay Morales. So ngayon, mga kababayan, bakit ba nagsusuot ng hospital gown ang mga pasyente sa ospital? Diba? Kasi kung may mga tubo ka, may swero ka, or may opening ka, may colostomy ka, o kung ano man na medical attachment sa iyong katawan ay accessible sa mga medical practitioners. Paano ngayon kung may mga eklabush, mga tubo-tubo yan si Kumarwis, wala naman, naka-complete outfit siya, naka-pajama sa loob at naka-robe siya. Yan ang sinusuot kapag nagbabakasyon ka. Okay? Kapag nasa hotel ka, feeling what? Nasa bakasyon ka. So, ito'y panglilin lang sa Senado. Panlilin lang sa taong bayan na ayaw i-contempt ni Jinggoy Estrada at ni Bato. Kasi bakit kakilala nila si Kumar? Ano ang kanilang mga business dealing? Pero si Morales na nandoon, humarap, hinarap sila ng eye to eye. Diba? Flesh to flesh. Kinuntem kasi yan ang utos ni Lisa Tanas, kapalit ng posisyon o baka panalo sa loto na naman nung minalo na naman sa loto para i-contempt, cite in contempt si Morales. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo na ang hospital gown ng Makati Med ay ibang-iba doon sa palabas ni Kumar. Sabi ko nga, yung kanyang costume designer, costume director is palpak. Dapat man lang, may power naman si Lisa. Dapat naman, Lisa, sanay ka naman magnakaw, buwa ka ng genimis ka. Nagnakaw ka sana ng hospital gown sa Makati Med para kumpleto ang drama ninyo. So ngayon, alam niyo naman siguro na kaya nag-hospital gown ang pasyente, mga kababayan, para sa konbenyente. Both parties, pasyente, nurses, doctors, para, syempre, at ang tali niya nasa likod. Diba? Alam niyo yan, diba? So ngayon, mga kababayan, ano ang eksena ngayon? So right after, ay nakipag-meet up, ito nga nagsisend saan kanina. Okay? Nakipag-meeting, okay, ano sabi dito? Right. Nakipag-meeting, itong si nakikita ba dito? Ayan. Nagpost si Lisa Marcos sa kanyang Instagram,
Pero binura niya rin later. I think binalik yata. Tignan ko lang Instagram kung binalik niya, ha? Nakipag-meeting nga dito, o nag-break bread daw sila. Okay? Tingnan natin ang hitad na kidnapper, si Lisa Marcos. Binalik niya na. Okay? So, 9 hours ago. Nung pinost niya ito, mga after 5 minutes, binura niya. Okay? Sabi niya, had a nice time breaking bread with the senators and their spouses. So, kasama si Robin Padilla. Ayan, ang picture na yan. Ating nakikita. Ay, malabo. Nakaano kasi ako eh. Okay. Wag na. Okay. Pupuntahan nyo na lang sa Instagram niya. Kasama si Robin Padilla, si Cayetano, na dating sinasabi na si Marcos pati oras ay ninakaw ni Marcos. So, ganito talaga ang politika. Magkano kaya ang kapalit sa bunganga ni Cayetano o lahat ng mga senador? Okay? Na nagiging tuta ni Lisa Araneta Marcos. So, sino yung nandoon? Oh. Ayan si Tulfo. Oh, si Escudero. Villar. Ayan si Estrada. Oh, si Legarda. Sino to mga to? Cayetano. Is this Pia Cayetano? Yeah, Pia Cayetano, magkapatid. Ito si Gatchalian. At saka is this Tolentino? Yeah, Tolentino. Anyway, mga kababayan, napag-alaman natin na kahit anong gawin, kahit ano pang isagot ni Morales doon sa Senate hearing, ay ang misyon ni Jinggoy is to convict Morales. To cite in contempt Morales. Kaya planado nila. Kaya right after, nag-celebrate ang mga senator. Dahil nga sa utos ni Lisa Araneta Marcos at ni Marcos Jr. para pahirapan o i-cite in contempt si Morales. At mismong lumabas sa bibig ni Mig Zubiri yung pagpapaalis sa kanya, 'di ba? Ang supposedly parang coup, okay? Doon sa loob ng Senado ay talagang pinlano na since January pa lang this year na ito. So ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw na itong ginagawa sa pagpigil o cancel for a while nitong PIDEA leaks na ito, ang utos si Marcos Jr. at itong si Bangag at itong si kidnapper. Pareho lang yan sila, Bangag at saka kidnapper. Diba? So ngayon, mga palangga, nandyan pa si JM, si Jonathan Morales sa loob. Actually, nag-aalala din ako sa kanya kasi nga, although nakarating sa atin na maayos yung treatment sa kanya, pero ito'y patunay, mga kababayan, na talagang tinrabaho siya ni Lisa at ni Marcos Jr. para patayin ang issue nga dito sa PIDEA leaks na ito. Imagine nyo, ang mga drama-drama ni Jinggoy na talagang inano niya si Morales, na kinontempt niya, naipaliwanag na paulit-ulit na lang, na-explain niya na yung sarili niya tungkol sa PDS na yan. Pero dahil siya ay talagang ang misyon niya, gawin yon kay Morales, yun ang naging kahinatnan. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, ang dapat i-contempt dito, itong si Jinggoy dapat ibalik sa kulungan. Yang jutang gininang yan, ikaw dapat ang ibalik sa kulungan. Magkano ang bayad sa'yo? Magkano, hindi pa ba sapat, Jinggoy, ang mga nineknok ninyo ng pamilya mo? Convicted nga plunderer ang pamilya mo. Pinardon lang. Hindi ka na nahiya. Na supposedly, the same with the Marcos, i-redeem mo sana, kung may ma-redeem ka man, ang tatay mo, na isang hibla na lang, diba? Papatungo na kung saan siya patutungo. I'm not gonna say bad about your father, dahil hindi naman siya issue dito ngayon. Okay? In respect pa rin. Dahil elderly na Pero ikaw, anong ginagawa mong panggigipit? Dapat mo protektahan mo ang injustice na ginagawa na katulad kay Morris, or ikaw mismo ang promotor. Ito mga drama-drama ni James,
Napag-usapan nyo ito? Na kunyari, Your Honor, nasa ospital siya. Ano sabi ng kanyang abogado, ni James Kumar? Na hindi daw siya pinayagan ng doktor, but that James wants to speak up. O ano sabi ni Kumar? Mr. Chair, sabi niya, gusto ko po matapos na ito kasi dinadrag yung pamilya ko. Yung mga bagay-bagay na wala akong kinalaman. Walang kinalaman? Ang daming kaso ni Kumar andyan sa social media. Supposedly, i-deport siya based dyan sa social media post na inulat natin nakaraan. Nang chuba-chuchu siya, nangga, nang tsuktsak siya, nang labag sa batas. Nandyan din sa social media yan. Dapat ito tutukan nyo, itong mekos-mekos na to, kung ano pa ang mga kaso, ano ang involvement ni Chis Escudero? Magjowa ba sila? Bakit sobrang sweet ang kanilang picture? Ano ang involvement ni Kumar sa mga politikong ito? Kasi ang pangalan ni Kumar, sa inyong kaalaman, James Kumar at ni Lisa Araneta Marcos at Chua, magkadikit sa UN na final ng distressed mother na sila ay kasabwat o nag-connive sila, nag-conspire sila sa dukot sa mga bata. Kaya nga, kung matino ang gobyerno natin, ayan si Kumar, lalabas ang lahat ng kasalanan niya, ang lahat ng involvement niya, na siya ay sangkot sa mga illegal. Di ba yung ano natin, may nag-email sa atin na noon pa ang trabaho nila ay mag-extort. Based doon sa email na natanggap natin, nag-i-extort kasabwat ang PNP at kasama na rin ang PIDEA at NBI na mambibiktima sila, kukuha sila ng mga minor de edad, na mga kababaihan, tapos bibiktimahin ang mga negosyante na mga mayayaman, then si negosyante, bibit-bitin itong si minor de edad sa hotel kung saan man. Tapos kunyari, to the rescue ang NBI, at ayon sa ating source, etong si Kumar ay part of it. Tapos i-extort nila, puntahan nila dito sa hotel na ito, tatakutin si businessman na minor de edad yung hawak mo. This was ERAP time pa, actually. Magbayad ka ng 3 million, 5 million, 6 million para hindi ka makalaboso. So maghahati-hati ang NBI, ang mga pulis na kasabwat at si Kumar. Na-report na natin yan based sa informant natin. Pero bakit ayaw galawin? Bakit si Senator Bato ay nagsuri-suri pa dito kay Kumar? Nagsuri, James, ha? Kasi nasa ospital ka. Yung mga utak ninyo, mga senador kayo, hindi nyo ginagamit para sa tama. Ginagamit nyo ang mga utak nyo para protektahan ang mga sindikato. Kung talagang gusto nyo lang, mga kababayan, kung talagang gusto nyo talagang ito, patunayan sa taong bayan na kayo ay nasa tama. Dito sa pinresent ni Kumar na siya ay nasa ospital, mga kababayan ng Makati Medical Center, nakita nyo kanina na ipinresent natin sa inyo na hindi yan ang hospital gown na ginagamit ng mga pasyente sa Makati Med. Sa halip, may mga taga Makati Med ba dito? May logo pa yung kanilang hospital gown. So, yung hindi, yung suot-suot ni Kumar na nasa hotel siya at naka-pajama pa siya ng bonggang-bongga. So, ito'y si Kumar ay sinungaling, pero sa halip, humingi pa ng kapatawaran si Senator Bato. Ano ang sabi niya dito? I apologize. Sinulat ko yung sinabi mo, Senator Bato. Nag-apologize ka pa kay Kumar. Ang sabi kasi ni Kumar, okay, Mr. Chair, gusto ko pong matapos na ito kasi dinadrag yung pamilya ko. Kunyari, bulol-bulol siya. Ni wala ka man lang nakitang may sipon siya, o may ubo siya, as effect doon sa may tubig daw siya sa lungs. At meron nga daw siyang mild stroke. Wala kang makikitang manifestation na siya ay hirap na hirap. Sa halip, yung acting niya na nadadamay po yung pamilya ko nito, parang ngongo. Para lang siyang umarte na kunyari siya may sakit. Nadadamay na stroke na po ako. Alam mo, Kumar, buwa ka ng Genemes na napakasinungaling mo. Ilan ang chinukchak mo based dun sa what? Sa mga article na lumabas dyan. Ilan?
May ginurgor ka ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Lisa at si Kumar confirmed na magkasabwat yan. Dahil si Kumar at si Lisa ay kasabwat sa pag-extract o pagdukot sa mga kabataan sa Turkey. Soon ay ipaparinig natin sa inyo ang abduction na ginawa ni Lisa at kasabwat yan sila Kumar at sila Chua dun sa mga bata. Ipaparinig natin ang video. Actually, video siya, pero audio dahil ang audio lang ang pinaka-importante dahil nga ang mga bata nag-iiyak during that time na inutusan o minastermind ni Lisa na ipadukot ang mga kabataan at kasabwat si Kumar Sana yung taga-AFP. Okay? Na mga nag-extract kay Lisa, dito sa mga bata, na inutusan ni Lisa, you have to speak up. Kayo mismo na pinload, na tinanggal sa trabaho, sinunod nyo ang utos ni Lisa Marcos, dapat kayo ay magsalita dito, mga sir, mga ma'am. Ngayon, anong sabi ni Kumar? Na-stroke na po ako. Na-stroke na po ako lahat-lahat dahil dito. Hindi na po tama ito. Okay? Hindi tama. Yung pakikipagsabwatan ni Kumar, based dun sa CCTV, at ni Lisa na gustong aregluhin o baka ipagurgur si Morales. Hindi ba tama ba yon? Senator Bato, Jinggoy Escudero na ngayon nakuha mo na, ha? Bukbok, Senator Bukbok. Marami naman pag-shopping yung asawa mo, ano? Galing talaga, mga buwaka ng ina. Ang galing talaga ng mga inayupak na ito. Kaya dapat nyo nang gawing abo yung Senado na yan. Ano sabi mo, Kumar? Ang arte mo, kasi nung walang ikaw dapat ang nakakulong, hindi sa baba ng Senado. Nakakulong ka sa totoong rehas. Dapat ka hindi lang kulong eh. Dapat matunaw na kayo lahat. Dapat, ang parusa sa inyo ay kamatayan sa lahat ng ginagawa ninyo. Ano sabi mo? Para niyo akong pinagbintangan. Okay? Pinagbintangan sa mga bagay na wala akong ginawa. Yan ba may sakit? Hindi ganyan ang arte, gago. Hindi naman po tama ito. Yung pangalan ko, yung pangalan ng pamilya ko, ang pangalan ng mabaho. Na kung gagawin lang ng senador at ng justice, ng Department of Justice, ay dapat kung may bitay sa Pilipinas, wala ka na sa mundong ito. Si Lisa dapat wala na sa mundong ito. Si Marcos Jr. dapat wala na sa mundong ito. Kung may bitay lang sa Pilipinas, sa pagiging sangkot nila sa kidnapping, smuggling, pagnanakaw sa kabanan bayan. Oh, ano sabi niya? Ang pangalan ko po ng pamilya ko, sinisiraan. Sinisiraan ka? Binanggit ka ni Picoy o ni Eric Santiago na ikaw ang tumawag sa kanya, nag-usap kayo ni Lisa. Alam mo, ito mga senador, ikaw Senator Bato at Jinggoy at Escudero, kung kayo ay para sa taong bayan, yung CCTV na yon, pwede nyong ipasomon si Picoy nasaan ang call record. Whether WhatsApp man yan, Viber man yan, o kung ano ang ginamit nilang way. Nung nag-usap sila ni Kumar para utusan si Picoy na kausapin din itong si Romy Enriquez para aregluhin si Agent Morales. Mga kababayan, nakita niyo kung gaano kawalang kwenta ang mga wakalang inang mga senador. Ang dinurog ni Jinggoy ay ang PDS ni Morales na paulit-ulit sinagot kasi yun ang utos ni Lisa sa kanya, is-cite in contempt. Pero yung anggulo sa CCTV na rinig na sinabi ni Picoy na nag-usap si Kumar at si Lisa o lang, napakadali lang yun. Isomon o yes, ipakita saan kayo nag-usap o i-cross-exam. Pero kinross-exam ba ng mga senador? Kinross-exam ba ni Bato, ni Bukbok Escudero,
ni Jingay Estrada, yung mga yawa na nandoon, kinross-exam ba nila si Picoy? Saan kayo nag-usap? Regular phone ba? Landline ba? WhatsApp ba? Facebook Messenger ba? Wala. Kasi kitang-kita na protektado ng Senado si Kumar. Dahil mismo si Escudero ay meron silang sweet picture ni Kumar. Dapat nga magpaliwanag ang mga jutang genimis na ito, bakit si Escudero may sweet picture, puntahan niyo po sa Buljakan, na nakalagay yung ulo ni Kumar dito, nakaganyan. Nandyan sa Buljakan. I think meron ako dito. Magpaliwanag itong si Escudero, ano ang relasyon nila? O ano, relasyon o transaksyon nila? Diba? Kaya ka ba, Escudero, nagpapalagay ng kilay dahil kay Kumar? Hindi dahil kay Hart, kundi dahil kay Kumar. Ano yung picture na yan? Bakit nakalagay? Meron bang matinong lalaki na fan ka lang? Tapos yung ano mo, yung iyong mukha nakalagay dyan? Kung babae yan, okay lang. Ano relasyon nyo? O dyan, wala kang kilay, o? O, Escudero, wala ka pang kilay dyan. Kaya siguro nagpalagay ng kilay? Kaya ba ayaw nyo i-cross-exam yung mga pinag-usapan, yung mga taong involved sa CCTV? Ha? Senator Bokbok Escudero, kaya ka ba na-convince ni Hart, nagpalagay ng kilay para mas maganda, maganda yung alindog mo? Ano ang relasyon mo kay Kumar? Ano ang relasyon ni Jinggoy kay Kumar? Ano kayo, threesome? Threesome sa Pangdorobo? Tapos ikukulong nyo dyan sa Senado, isa-cite in contempt nyo. Kasi yun ang gusto ni Lisa. Ayaw nyong pag-usapan yung CCTV na yung buhay ni Morales ang nakataya dahil pwedeng ipagurgur ni Lisa. Hindi nyo kinross-exam kung saan nag-usap si Picoy at si Kumar. At si Kumar, madali lang yan isomon kung gusto nyong gawin ang inyong trabaho. Pero mas pinili ninyong tumanggap ng what? Ng posisyon. Tumanggap ng pera. Well, kasabay ng posisyon ay pera. Kakamal na naman kayo ng pera, mga yawa kayo. Kaya sabi ko paulit-ulit, dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas. Dahil ang gobyerno mismo ang kalaban ng bayan. Doon sa mga kapapasok lang, balikan yung pinakita ko sa Makati Med, ano nila? Yan ito. Screenshot tayo dito. Okay. Ayan po, in-screenshot natin. Ayan, patago lang na yung mukha ng... Okay. Ayan, di ba? Oh. Yan ang uniforme gown ng Makati Med. Pinakita na natin kanina yan. But anyway, mga kababayan, ito pa isa, oh. O, tinignan ko, Makati Medical Center. Makati Medical Center, April 20. Okay, ayan. Nakita nyo? O, ayan, oh. Makati Medical Center. Ganyan ang kanilang gown. Okay? Ganyan yung kanilang hospital gown. So, ibig sabihin, itong Makati Medical Center dapat ipatawag din sa Senado. Pero anong expect natin? Ipapatawag ba ito ni Escudero? Sinasabi lang natin dito yung dapat na ginagawa ng mga buwakan ng inang ito. Kaya kayo dyan, ha, sa Pilipinas, dapat i-question nyo, i-raise to dito sa Makati Medical Center na dapat hindi masira ang reputasyon ninyo. Magpaliwanag kayo, yan bang hospital gown, yung inyong official hospital gown na ginagamit sa pasyente, na katulad ni Kumar, na ito ay robe, at makapajama pa sa loob. Makati Medical Center. Makati Medical Center. Magpaliwanag kayo dahil mismo ang abogado ni Kumar ay nagsinungaling na ang kanyang kliyente at inyong pasyente ay nasa Makati Med. Ang inyong gown ay mayroong logo. Nakalagay dito Makati Med. Pero wala. Si Morales, imbis na palayain ng mga buwaka ng inang senador na to, nandyan pa rin ngayon, nag-resist na yung mga hayop na yan. Kaya sana, dyan sa Pilipinas, at mayroon naman, nakipag-coordinate naman tayo dito sa ating mga palangga, lalo sa mga vlogger, kila Joey, na we have to help Agent Morales
para erase ang issue na yon. Yang Makati Medical, boljakin nyo ng boljakin. Pumunta kayo sa website nila, yung pinakita ko kanina sa kapapasok lang, na itapat ninyo yung lab gown nila, hospital gown at ni Kumar, di ba? Nakakakuha na kayo ng idea, pumunta kayo, nandyan sa Facebook nila, mamaya gagawin ko pagkatapos natin mag-vlog, itapat ninyo na may logo yung gown. So dapat sa kasinungalingan ni Kumar, siya dapat ang nakakulong, hindi sa Senado, tunay na nakakulong sa selda. Nakita niyo ang injustice, mga palangga. Makati. Actually, may-ari ng Makati si Terry? No. May nabasa ako kanina actually. Nabasa. May classmate ako, kailan ba niya ito sinabi sa akin? Couple of years ago, na si Marcel Soriano ay dyan din nilambon, dyan din sa ilalim sa Makati Med ni rehab. Diba? May taga Makati Med ba dito? Meron bang rehab dyan sa ilalim? Basta ang term nyo sa akin, nasa ilalim. Doon daw yun, yung mga pasyenteng, mga high profile. Baka si Marcos Jr. once na rehab din, I don't know. You know, posible. Pero dyan daw ni-rehab sa Makati Med. So it's not, you know, wala tayong problema doon kung ni-rehab siya, di okay. That's good news kung na-rehab siya. Pero nakikita naman yung manifestation sa isang gumagamit, diba, sa, you know, in general, na yung gumagamit ng pulburon, nandoon pa rin yung mga ngiwi-ngiwi. Okay? Okay, sabi ni sino nagsabi nito? Okay, ito pala, si RN487 dito. Marlica, another falsification, acute bronchitis requires patient oxygen, pero wala nakalagay ng oxygen. Exactly. Good, palangga. Good observation. Ayun na nga, kasama na doon sa nakapajama siya, di ba? Dapat may mga medical attachment. Yan. Okay? Kahit wala kang medical background, you as a regular, wala kang medical background, alam mo na kahit paano kung kailangan niya ng IV, or wala ka well, you know, wala tayong dapat pagtalunan dun eh. Kasi the fact na hindi siya naka-hospital gown ng Makati Med, pinagloloko niya ang taong bayan at niloko niya ang Senado. At hindi niyo ba yan nakikita, Senator Bato? Nagsuri-suri ka pa sa kanya. Ikaw na lang kasi, paano pa kami maniniwala sa'yo, Senator Bato? Since ikaw pa rin ang chairman dyan, ito, I challenge you. Ikaw pa rin ang chairman ng committee na yan, ng Pulboronic Community, ituloy mo yang PIDEA leaks na yan at ipasomon mo. Hindi kita sa pinangungunahan. Hindi naman dapat kami nagsasalita dito kung ginagawa mo yung trabaho mo. As a chairman, ipasomon mo ang Medical City. Makati Med, nag-mix up tayo. Makati Medical, okay? Makati Medical Center. Yun, di ba? Minention niya dito minention ng kanyang lawyer. Makati Med. Yeah, it's Makati Medical Center. Ipasomon mo yan ang mga doktor, yung pumirma sa medical certificate ni Kumar na siya ay naka-confine during that time sa hearing na yun. Kung gagawin nyo ang trabaho ninyo, madali lang hulihin yung mga sinungaling. Pero paano nyo mahuhuli kung kayo mismo ay promotor ng sinungaling katulad ni Jinggoy? Ikaw, Jinggoy, kahit i-block mo ko, yung bunganga ko, lalabas at lalabas dito. Huwag mong pipilitin yung mga taong kakilala ka. Hindi ako dahil di naman kita kilala personally. Huwag mo daw pipilitin ang mga taong kakilala ka na ilabas ang mga dapat ilabas. Nag-message sa akin, okay, kanina, mga taga San Juan. Maliban dun sa mga binabae, okay? Baka gusto mo pang i-list daw nila ang mga pangalan ng pinapasweldo mo. Binibigyan na kita ng hint kung anong ibig kong sabihin. Okay? Jutang Genemis kayong dalawa. Kayong lahat palang dalawa. Kinulong nyo si Morales ng labag sa batas dahil inutusan ka lang ni Lisa Marcos
at ni Bangag Jr. Mga kababayan, ikaw, Senator Bato, nung una ay pangalawa, natuwa na kami sa'yo dahil nanindigan ka. Tapos sabi ng iba na mga DDS, sabi ng mga supporter ni Pangulong Duterte, na iba na wag anuhin si Senator Bato. No! Independent ako. Wala akong pakialam kung BBM o DDS si Senator Bato. Ang pinakikialaman ko dito sa ngalan ng katotohanan. Senator Bato, hindi mo kailangang pilitin ang taong bayan, awatin o kung sino man ang nag-criticize, gawin nyo ang tama. Niloko ka ni Kumar, nakasabwat ni Lisa, according sa video, na magpapagurgur kay Morales. Niloko ka, nagsorry ka pa, naawa ka sa acting ni Kumar na nakahiga sa bed ng hotel. Ipasomon mo ang Makati Medical Center. Bakit si Kumar ay naka-robe? Hindi actually, yan ang pinaka nakita ng taong bayan na nagsuri-suri ka pa. Nasabi mo, hindi na, kawawa naman, tsaka na lang tayo mag-usap, James. Nakita mo, Senator Bato, yung treatment mo, kayong lahat ni Jinggoy, treatment nyo sa mga kriminal o sa mga, not kriminal yung mga sinungaling. Well, kriminal, based dun sa si Kumar, based dun sa post sa social media, na pakalat-kalat siya na senior natin, na siya ay sangkot sa pangchuchukchak, sangkot sa extortion, sangkot sa lahat. Nagsusorry pa kayo, nagbabait-baitan pa kayo. Pero sa isang Pilipino, katulad ni Agent Morales, masyado kayong harsh at sinisigaw-sigawan mo pa. Kasama ka rin doon, Senator Bato. Ipakita mo ang angas mo kay James Kumar na kasabwat ni Lisa Marcos sa pag-areglo at paggugurgur o naudlot. I hope talagang mauudlot at hindi nila gurgurin si Morales. Yan ba ang larawan ng mga senador? Uto-utuin lang kayo, suri-suri na? Hindi. Pero kay Agent Morales, hindi ka nag-sorry. Kay Picoy, nag-sorry ka, Senator Bato. Ay, sorry Picoy ha, ganyan, nag-cite in contempt ka. Kay Morales, hindi ka nag-sorry. Anong pinapakita nyo dito, mga putang? Mga buwaka ng ina nyo lahat? Kayong dalawa ni Jinggoy, buwaka ng ina. Ayaw ko sana ikaw murahin Senator Bato. Wala akong pakialam kung DDS o sinabi ni Pangulong Duterte na magtiwala. Paano kami magtitiwala? Naniwala na nga kami kay Pangulong Duterte nung sinabi niya magtiwala lang kay Bato. Sa pinakita mo sa amin. Nagsorry ka kay Picoy kasi na-cite in contempt mo. Nagsorry ka kay James. Pero hindi ka nagsorry kay Morales. Okay lang na si Morales deserve niya. So yung nagsasabi ng katotohanan. Pero itong si Picoy, nag-sorry ka, nakitang-kita doon sa Senado na sinasabi niya yung pangyayari sa CCTV ay katang-isip lang. Nag-sorry ka ba? Akala ko ba naniniwala ka sa authenticity ng PIDEA leaks? Oh, I mean, the PIDEA documents. Yan ba ang larawan ng mga senador? Ikaw, Jinggoy, ganyan ba kayo kahayop? Mag-sorry-sorry kayo? Well, nakita naman namin kung gaano kayo kahayop. Huwag niyong pipilitin ang mga taong nakakakilala sa inyo na i-explok nila sa akin ang mga hindi ko pa nalalaman pero alam nila. I'm warning you, both of you, lahat kayo, not only both, but lalo ka na, kayong dalawa, Senator Bato at Jinggoy Estrada, sa pagsabwatan yung dalawang i-contempt si Morales. Ako, hindi ako politiko. Hindi ako tatakbo dahil hindi ako qualified. Kayo, puro vested interest. Puro personal. Kasi kung para kayo sa Pilipino, sasabihin nyo yung totoo at gagawin nyo yung tama. Ito naman si Subiri,
Malungkot kasi tinraidor mo daw, Senator Bato. Napanood ko yung interview mo, Senator Bato, na kaya ka pumirma kasi irrelevant na yung perma mo dahil yung 15 ba pumirma na to oust Zubiri, at sinasabi mo, kinausap ka ni Bukbuk Escudero na mag-majority ka, huwag kang mag-join sa huwag kang mag-minority, mag-majority ka. Parang, alam mo, ito lang ang assessment ko, Senator Bato. Pinilit ka na pumirma ka kasi irrelevant naman yung iyong perma. Ayun naman pala eh. Irrelevant pala yung perma mo dito sa kaibigan mong si Zubiri na pinayagan ka na in fairness kay Zubiri na maiano itong PIDEA leaks na ito, na mai-hear o madrinig ng taong bayan. Wala na palang kwenta, irrelevant na pala ang iyong perma eh, na i-oust itong si Zubiri. At naintindihan ko ang karamdaman, yung nararamdaman ni Zubiri na masama ang loob niya na tinraidor mo siya. Yun yung dating sa kanya. Irrelevant na pala yung perma mo, pero bakit ka pa pumirma? Dapat nag-abstain ka na lang. Kahit anong explanation pa eh, you cannot repair the damage anymore. Okay, after the hearing, weak senator. Ngayon, mga kababayan, so, i-pressure natin yung mga jutang engineers na yan. At, my God, mga palangga, jugjugin nyo yung Makati Medical Center. Again, itapat nyo ang picture ni Kumar at yung kanilang mga pasyente na naka-hospital gown. I hope maraming yung mga nakapaligid sa Senate, at I hope yung mga abogado, yung mga military na tumindig di ito kay Lorraine Badoy at kay Eric Celis, kay Eric. Nung sila ay dinitinidin, nung sila ay sinight in contempt din ng mga julul sa Kongreso. Sana ganun din, sir, mga ma'am, ang ipakita niyong support dito kay Agent Morales. Kami dito sa social media, we're here to support Agent Morales. Okay? Yung mga yung mga nagko-comment, okay, na kunyari nanghinaan sila ng loob. Mga utosan ni Lisa yan. Yan ang narrative na ginagawa nila ngayon. Okay? Yung mga trolls ni Lisa. Okay? Na kunyari, ganito, ganyan, ganyan. If you are for the truth, hindi kayo susuko. Sabi ko, malapit na tayo sa tipping point, mga kababayan. Itong lahat na nangyayari sa Senado, nung May 20, utos nito ni Bangag. Nag-blow out ka sa Malacanang, di ba? Pinalamon ng mga buwaka ng inang, mga asawa ng mga senador, na mga kawatan, mga sinayupa kayo. Yes, yung mga kawatan na asawa ng senador na nag-i-enjoy sa mga Hermes, mga Chanel. Pera ng bayan, ang kapal ng pagmumukha ninyong magyabang. Bulok ang mga pagkatao nyo, pagkain ninyo, pag-shopping ninyo, pera ng bayan. Kahit ano pang garbo ang isuot nyo, mabaho pa kayo sa malansang isda dahil ang pera nyo, pera ng bayan, mga buwaka ng genemis ninyo. Okay, ano sabi nito? Sabi ni Estelle, sabi niya irrelevant na daw yung perma niya, but isasama siya sa mayor, sabi daw ni Tolentino, baka daw tanggalin siya sa chairman ng committee if kay Zubiri siya pumanig. So, di na itutuloy ang hearing if. See that? You know what, mga kababayan? Nakita niyo, sinisindak-sindak siya ng kanyang mga kapwa-senador. Kung matapang kayo, ito i-address natin sa lahat ng mga senador o kongresista, kung matapang kayo, hindi kayo nagpapasindak sa kapwa ng senador. You have to speak up. Sabihin niyo sa taong bayan kung paano kayo sindakin. Hindi po pwedeng, kung ako nandiyan dyan, sindak-sindakin mo ako, jutang ginemes. Isuskulok ko na kaagad yan. So, ganyan ba? Ganyan ba ang ating mga senador? Magsisindakan sila sa loob? Sisindakan sila ni Lisa? Hindi sila nagtatrabaho para sa bayan. Eh kung nasa tama si Senator Bato, sabi ko nga, nagpasalamat tayo sa kanya dyan sa PIDEA leaks. Pero hindi tayo dapat magpasalamat actually kasi trabaho niya yun.
siya. Hindi kami dapat magpasalamat sa inyo mga yawa mo. Kayo ang magpasalamat sa taong bayan, nabigyan kayo ng posisyon, nabigyan kayo ng mandato na gawin ang tama, pero yung buwaka ng GNMS na Lisa Tanas na yan, na kidnapper, smuggler, lahat na. Nilalamon kayo ng purdoroy niyang muka at nagbabayad kayo lahat sa ngalan ng taong bayan. Si Kumar, wala sa Makati Med. Yan ang tutukan mo, Senator Bato, kung totoong para ka sa bayan. Si Jinggoy, alam na natin yan dahil talagang tutang-tuta. Ako meron pang konti, may panghawakan pa tayo isang, kumbaga sa buhok, isang buhok na lang na nakatungtong dito kay Senator Bato sa kalbo niya. Isang buhok na lang ang panghahawakan, isang hibla na lang. Patunayan mo, isomon mo ang Makati Medical Center at ituloy mo ang hearing at palayain ninyo si Morales. At yung si Picoy na yan, dapat tuluyang ikulong yan. Dahil yan ang sinungaling. O kung ano man ang legal way para sa kanya. Dahil recess na ngayon, kung gusto siyang palayain, tapos file ng kaso or whatever, ano yung mga susunod na pwedeng i-file sa kanya. Dahil siya ay kasama siya sa conspiracy. Nag-conspire siya doon sa CCTV. Binanggit nga niya doon kay Romy na pare, you know, na we have to take advantage the situation. Situation ni Morales na ito-take advantage sila sa party maraming ibig sabihin ng take advantage. Maybe, kung pumayag si Morales, mayroon silang kickback doon sa bribe money na ibibigay kay Morales. Kaya lang, unfortunately, hindi sila nakapag-take advantage dahil nanindigan si Morales na siya ay hindi magpapabayad, hindi magpapabribe. Sa halip pagsasabi siya ng katotohanan. Kaya hindi nagwagi yung pagbabribe ni Lisa at ni Kumar based on the CCTV. Kaya ang kanilang solusyon ay atakihin ni Jinggoy Estrada si Morales at isa-cite in contempt. Mga kababayan, meron pa bang gobyerno sa Pilipinas? Isang malaking hamon to sa iyo, Senator Bato. Since hindi binawi sa iyo ang chairmanship, kasi baka lalong mahalata. Pero kahit anong gawin halata, ipasomon mo. Ituloy mo ang PIDEA leaks. Palayain mo si Morales kung totoo na para kayo sa Pilipino, para kayo sa katotohanan. Kaya ginawa ni Jinggoy yan. Dahil yun ang basbas ni Lisa Tanas, ni Bangag, para hindi na mapag-usapan ang pagiging bangag ni Marcos Jr. na siya ay addictus benedictus. At ikaw naman, Zubiri, na sinasabi mong na-betray ka. Yun lamang ang kaya ka na-expel dyan, kaya ka natanggal dyan dahil sa utos ng nakakataas. Sino pa ang pinakamataas? Si Inday Sara, Vice President, pinakamataas sa'yo. Pero walang power si Inday na mag-utos para tanggalin ka. Ang meron si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Sabihin mo ang totoo, Zubiri. Kung gusto mong mahalin ka namin, mahalin ka ng taong bayan, susuportahan ka, itodo mo na. Yan ang sinasabi mo sa interview mo na nung ikaw ay napagbintangan, was it 2011 ba yun, sabi niya, na nag-resign din siya dati dahil may binabato sa kanya na nandaya ba siya doon or whatever. I forgot the exact issue nun. Pero anyway, kung totoo ka, Mig Zubiri, sa pinaglalaban mo, sino ang mataas na sinasabi mo na nag-impluwensya para tanggalin ka at ipwesto si Escudero? Sino? Demonyo? Well, talaga naman. Mataas pa sa inyo, di yung ano ninyo, yung boss ninyong demonyo. Itodo mo na. Wala namang iba na mag-utos sa'yo kundi si Bangag Jr. at saka si Lisa Marcos. At expose mo na kung ano ang sinabi ni Marcos Jr. sa'yo noong January of 2023, nung pinigilan ka rin na hindi ituloy ang hearing sa smuggling na sangkot si Michael Ma, si Martin Araneta, si Lisa at ang buong pamilya ng Bangag.
Kumpara ka, Subiri, sa taong bayan na sinasabi mo, naglungkot-lungkutan ka, sabihin mo sa amin, akong ano ang pagpigil na ginawa, pagkontrol sa'yo ni Bangag Jr. noong 2023 na wag nang ituloy ang hearing kay Michael Ma na sangkot sa smuggling. Tignan mo, ilang taon na? Higit isang taon na, January of 2023, dyan sa Senate, dyan sa Congress at saka sa lower and upper house. Wala, di ba? Kumpara ka sa Pilipino, ang dami ninyong kababuyan, lahat ng ginagawa ninyo, hindi para sa Pilipino, para sa bangag na gobyerno. Smuggling, isa ka rin, Subiri, sa nag-conspire sa bangag na gobyernong ito. Kung totoo, pues is totoo naman, na may mga text messages ka na natatanggap, na gusto kang sipain, ay sinipa ka na nga, at si Escudero ang pumalit at tinraidor ka. Kung ako sa'yo, yung ganyan na ginawa sa'yo, pinagtraidoran ka, ilalabas ko lahat ng nag-conspire. Kung mahal mo ang taong bayan, kung mahal mo ang sinasabi mong prinsipyo para sa Pilipino, kung mayroon ka niyan, itotodo mo na. It's the same thing with Senator Bato. Kaya nga wala na, sabi ko, isang buhok na lang yung nakatlagay dito sa ulo ni Senator Bato para maniwala kami sa iyo, Senator Bato. Ngayon, mga palangga. So, at ikaw, Jinggoy Estrada, boycott Marcos. Ha? Gusto mo daw ba ilabas ang mga taga San Juan? Yung iba pa na talagang lalong magpapakabog sa'yo? Ilabas nyo si Morales. Dahil yun yung tama. Hindi dahil nagdedemand kami, yun yung tama nyong gawin. Dahil ikaw, Jinggoy, malinaw pa sa sikat ng araw, ikaw din, Senator Bato, nang nag-second demotion, dyan sa pag-contempt, malinaw pa na bias kayo mga buwakan ng ina nyo. Ulitin ko, kay Kumar, nagsori-sori kayo, mga ayop kayo. Kay Picoy, nagsori-sori kayo. Nasasaktan ba kayo pag sinasabi naming hayop kayo? Bakit? Tao ba kayo? Pang-tao ba yung ginagawa nyo? Hindi ba pang-animal yan? Ipatawag nyo ang doktor ng Makati Medical. Yan, mga kababayan, ang ating misyon. At ang misyon natin, durugin si Jinggoy at si Senator Bato sa social media. We demand na ipatawag ang Makati Med representative or doctor. We demand na palabasin nila si Morales dahil ito ay na-contempt dahil sa utos ni Lisa Araneta Marcos at ni Bangag Jr. para hindi na mapag-usapan ang kanilang pagiging bangag. Mga takot kayo lahat dyan sa Pilipinas. Tangina, isara na lang natin ang Pilipinas. Mga yawa kamo. Takot kayo kay Lisang kidnapper. Dito sa Amerika, kinaray-karay ko ang pangalan niya. Akala mo, ha? I wish I can give you update doon sa case, but I'll ask my lawyer. May bagong ginawa si Lisa. At ang sagot ng lawyer ko, hell no! Tangina. Akala mo, Lisa, gagapang yung power mo dito. Gusto mo lahat, anuhin, hawakan. Ang sagot ng lawyer ko, mga palangga, hell no. I'll ask my lawyer kung pwede siyang actually, update ko lang doon sa isang case ko dito. Na magpapa-interview siya. Ako yung mediator. I think I talked to other vloggers na magiging part of it. My lawyer here in America. Tangay na ka, Lisa, ha? Akala mo, pang VO-VO ka lang. Pang bangag ka lang. Anong gapang mo? Hell no! Yan ang sagot ng lawyer ko. At kayo, Jinggoy, Jinggoy, Senator Bato, palayain nyo si Morales.
Dahil siya ang biktima. Itigil nyo na yung sorry-sorry kay Pomar at saka kay Picoy. Hindi tanga ang taong bayan. Nakikita namin lahat ng kababuyan ninyo. I don't care. Okay? Kung kayo ay sinusuportahan ni Pangulong Duterte, eh kayo na nga ang nag-traitor sa kanya eh. O, asaan si Padilla? Asaan si Bongo? Sino pa? Yung mga sinuportahan ni Pangulong Duterte, halos lahat naman yata dyan. Nasaan kayo? At wag ninyong sinasabi na, ay ganito ganyan, si Marlica, nakakasira sa mga Duterte. My God! Hindi ako hawak ni Pangulong Duterte. At hindi rin ako hawak ni Marcos noon. Alam ni Marcos yan. Ni piso hindi ako nakinabang sa both. Nanindigan ako sa sarili ko. Wala akong pakialam kung Marcos o Duterte. I am for the truth. I am for the Filipino. Susunod-sunod ka lang kung ano sasabihin ni Pangulong Duterte? At hindi naman ganyan si Duterte Ganyan ba si Duterte? Nautusan ka na huwag ka magsalitang ganon? Nakita nyo during Duterte's time? Pinabayaan lang ni Duterte, ni Pangulong Duterte, na magbatikos sa kanya yung mga tao. Kahit ako, binatikos ko siya. Pero hindi ko siya minura. Never, ever kung minura si Pangulong Duterte. Yun lang ang pagkakaiba ng mga pinoljak ko dito. Kasi I have respect for the man, not sa mga sindikato. Dahil never ever nag-utos si Pangulong Duterte, kahit sinuportahan ko siya, kahit yung mga kausap ko na mga kaalyado niya, never ever silang nag-utos kung anong gagawin ko. Hindi katulad ni Kuting Jr. na gusto magpa-interview, may script. Pero dahil budol na ako noon, o sige na lang para hindi mukhang tanga si Marcos, para kunwari, kapag dating sa interview, master na master niya na. Yun ay budol na budol ako. Kasi akala ko para sa pagbangon ninyo. Yung pala pagbangon ng mga smuggler, kidnapper, ng mga buwaka ng Ginemes, nakawatan. Wala pa, hindi pa nakakalabas, mga palangga. Nakausap ko yung anak ni Morales. Sabi ni Papa Troy, Miss Marlica, bakit sila nakasabi na may 55 blockade si James Comar na TIA Kuno? Nag-anyogram ba siya? Napaka-high-tech naman ng Makati Med. Ayun na nga palangga, kaya ipapasomo natin sila. Yaan, we have to help each other na boljakin mo ng boljakin ang Makati Medical Center at ipatawag yan sino ang doktor at bakit yung gown nila, yung kanilang hospital gown, bago na ba? Yung magagaling sa computer, gawin ninyo yan. I-share ko yung mga pagtapat, mga meme na ganyan. I'm not good at that. Okay? You help me, let's help each other para makaabot. I-post yun ang i-post dyan sa mga Facebook page sila. Bato, ni lahat ng mga senador, kay Estrada. Well, nambablock yan si Estrada. Anyway, mga kababayan, I'll talk to you later.